Magandang kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert, na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na ang Diyos ba ay hindi nasisiyahan sa mga taong hindi nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, ang tanong na ito ay may kalaliman at nakadepende sa pananampalataya at interpretasyon ng mga tao at relihiyon. Dahil ang katanungan ay may kalaliman at ito'y may kinalaman sa Diyos at sa tao, atin itong sama-samang pag-aralan at himay-himayin sa pamamagitan ng sumusunod na 6 na mga salita sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Ang una, ang Diyos ay nakakadama ng kalungkutan. Ang Diyos ay hindi diktador. Ang consequence ng pagpili. Ang Diyos ay nagagalit. Bagamat ang Diyos ay nagagalit, sa kabuuan siya pa rin ay Diyos ng pag-ibig. At ang panghuli at pang-6 na salita, sa pangkalahatan ang Diyos ay nagpapatawad at mapagpasyensya. Mga kapatid, kaibigan, niya ng 6 na salitang ating isa-isang tatalakayin. Sa gabing ito, una, ang Diyos ay nakakadama ng kalungkutan. Mga kapatid, ang sabi ng ilang teologo na ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa diwa ng pagkadismaya o kalungkutan kapag ang tao ay lumalayo sa Kanya, hindi dahil siya egoista o makasarili o pansariling kaluguran lang ang hangad, kundi dahil alam niya ang paglayo sa Kanya ay makasasama sa tao. Halimbawa po nito, kapatid kaibigan, para sa ating mga magulang, masakit kapag hindi siya pinapansin ng kanyang anak, di po ba? Pero sa kabila ng hindi pagpansin ng anak ay hindi naman nangangahulugan na hindi na niya mahal ang kanyang anak. Oo, nalulungkot at nasasaktan ito dahil mahal niya ang kanyang anak. Kapatid kaibigan, kung tayong mga tao lang ay nalulungkot at nasasaktan kapag ang mga anak natin ay hindi tayo pinapahalagahan at hindi pinapansin, mas higit ang Diyos na nakakadama ng higit na kalungkutan. At bilang pagpapatunay po nito na ang Diyos ay nalulungkot, ay atin pong basahin ang Ezekiel chapter 33 verse 11 na ganito po ang sinasabi, sabihin mo sa kanila, buhay ako. Sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Lumakad at mabuhay at manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad. Kung mapapansin niyo po, kapatid kaibigan, ang sabi po ng talatay, hindi siya nasisiyahan, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang humiwalay ang kanyang lakad at mabuhay at manumbalik sa Kanya. Yun po ang sabi na ang ating dakilang Diyos ay hindi nasisiyahan o siya'y nakakadama ng kalungkutan
kung ang isang taong masama at makasalanan ay namatay ng hiwalay sa kanya. So, dyan po kapatid kaibigan na ang pagpapatunay na ang Diyos ay nakakadama ng kalungkutan kapag ang mga tao'y lumalayo at hindi siya pinapansin. Basahin pa po natin ang 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapaliban ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ng sino may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Kaya diyan po mapapatunay natin talagang ang Panginoon ay nalulungkot at ang gusto niya sa mga tao ay magbalik loob at magsisi. Kung bakit hindi pa siya nagbabalik, ay binibigyan talaga ng Panginoon ang tao ng pagkakataon na makapagsisi at magbalik loob sa Kanya sapagkat ayaw niya na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak kundi ang lahat ay magsisi. Kaya ang Panginoon Diyos po talaga ay nakakadama ng kalungkutan at ang nais po niya sa mga tao ay magbalik loob at magsisi upang hindi mapahamak. Yan po yung unang salita, ang Diyos ay nakakadama ng kalungkutan. Pangalawa, ang Diyos ay hindi diktador o kapatid, kaibigan. Tama. Ang narinig mo, ang Diyos ay hindi nga diktador. Binibigyan niya ng kalayaan ang taong pumili. Mga kapatid, kaibigan, naniniwala ang maraming mananampalataya at isa na ako doon na binibigyan ng Diyos ang tao ng malayang kalooban o yung tinatawag na free will. Ibig sabihin, kapatid, kaibigan, iginagalang ng Diyos ang desisyon ng tao kung pipiliin itong huwag siyang mahalin, hindi siya namimilit. Kung paanong si Josue ay hindi pinilit ng Diyos, bagkot siya ay kusang loob na nagpasya sa kanyang sarili. Atin pong basahin ang aklat ng Joshua chapter 24 verse 15 na ganito po ang sinasabi. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoteo ng lupain nila, na inyong tinatanan, ngunit sagan ng akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Kung mapapansin niyo po kapatid kaibigan, yun po ay desisyon ni Josue. Ang sabi po niya, para sa kanya at sa kanyang sambahayan sila'y maglilingkod sa Panginoon. Hindi po siya pinilit ng Panginoon, sarili po niyang desisyon sa kanyang buhay na piliin ng Panginoon para paglingkuran. Yan po ang pagpapatunay na ang Diyos ay hindi diktador. Basahin po natin ang isa pang batayang talata sa aklat ng Deuteronomy chapter 30 verse 19. Na ganito po ang sinasabi. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito na aking inilagay sa harap mo. Ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. So inilatag na po
ng Panginoon, ang sabi po'y tinawag ang langit at lupa, pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya ang suggestion po niya ay kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong ikaw at ang iyong binhi. So, nagbigay na po ng pagpipilian ang Diyos. Sumpa o kamatayan. Aking ibibigay sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Hindi po namimilit ang Panginoon, di po siya diktador, may choices po ang tao na tinatawag na free will. So, nagbigay po ang Panginoon ng pagpipilian. Gusto mo ba ng sumpa? Gusto mo ba ng kamatayan, pagpapala o sumpa? Nasa sa iyo na po yun. Nasa sa atin na pong tao kung ano ang ating pipiliin. Dahil nga po siya hindi Diyos ng diktador, binibigyan niya ng tao ng kalayaang pumili sa kanyang buhay kung ano ang gusto niyang piliin. Yan po ang pangalawang salita, ang ating pong Diyos ay hindi Diyos ng diktador. Pero kapatid, kaibigan, anuman pong pinili ng tao, mayroon po itong consequence. Ang pangatlo po na ating salitang pag-aaralan ay ang consequence ng pagpili. Meron po kasing consequence yan either good or bad or evil ang pinili mo, pareho pong may consequence. Mga kapatid, kaibigan, ng ilang mga paniniwala, ang hindi pagmamahal sa Diyos ay itinuturing na pagtanggi sa pinagmumulan ng buhay. Tama naman. At kabutihan, ang hindi pagsunod o pagmamahal ay may kaakibat na konsekwensya. Hindi dahil sa tampo ng Diyos, kundi dahil likas na resulta ng pagtalikod sa kabutihan niya. Atin pong basahin ang Deuteronomy chapter 28:15. Ano po ang magiging consequence kung mangyayari na kung hindi mo diringgin ang tinig ng Panginoon mong Diyos? Isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito'y darating sa iyo at aabot sa iyo. Ano raw po ang sabi? Ngunit kung mangyari, kung hindi raw mo diringgin, di raw po natin diringgin ang tinig ng Panginoon, isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos, kung di natin isasagawa ang kanyang palatuntunan na aking inuutos sa inyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito'y darating sa iyo at aabot sa iyo. Yan po ang sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 15. Kapatid, kaibigan, marahil ay sasabihin mo na ito ay sa lumang tipan panakabase. At sasabihin mo marahil na wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kung hindi nasa biyaya. Nasa biyaya na, oo, tayo ay nasa ilalim na ng biyaya. Ang gusto ko lang ipakita dito na kahit sa lumang tipan o sa bagong tipan ay may pareho lang consequence. Sa bagong tipan at sa lumang tipan, pareho silang may consequence kung ano man ang magiging pagpili ng tao. Mapapa sa ilalim ng sumpa ang sinumang nagpupumilit na mag-relay sa kautusan, sa halip na mabuhay sa pananampalataya, sapagkat hindi inaaring ganap ang sinuman sa pamamagitan ng kautusan. Ano po ang sabi? Mapapasalin sa sumpa ng kautusan
Sapagkat ano ang sabi? For as many are the work of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law, to do them. Ano po ang sabi? But no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for just shall live by faith. And the law is not of faith, but the man that doeth, then shall live in them. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. Basahin po natin, kapatid kaibigan, sa Tagalog para po lubos nating maunawaan, sapagkat ang lahat na nasa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit po? Sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na susulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Kung tayo po mga kapatid, kaibigan, ay mananatiling magre-relay sa kautusan, ay nasa ilalim po tayo ng sumpa. Kung hindi po natin gagawain, tutuparin ang lahat ng nakasulat doon. Kailangan po lahat tutuparin. Hindi po pwedeng may iwawaglit. Ang tanong, kaya po bang tuparin lahat ng tao? Kayo na po ang sumagot. Maliwanag na sino man ay hindi po inaaring ganap sa kautusan sa harap ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay po saan? Sa pananampalataya. Ang kautusan ay hindi pananampalataya. Oo naman, hindi po siya pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa krus, sa punong kahoy. Kaya kapatid, tinubos na tayo sa sumpa ng kautusan. Si Kristo na po ang naging sumpa para sa atin, sa ganang atin, sapagkat sinumpa ang bawat binibitay. Si Kristo na po ang nagpasan, o siya na po ang naging sumpa para sa atin, para mapalaya tayo sa kung anong kahilingan ng kautusan. Sapagkat mga kapatid kaibigan, hindi naman talaga natin kayang masunod lahat. Kasi kung doon po tayo magre-relay, ang kailangan po ay lahat ay gagawin. Wala pong hindi po pwedeng gawin. Sapagkat kung hindi po magagawa lahat ang mga nasulat sa mga palatuntunan ng kautusan, mapapaisalim po sa sumpa. Hindi ko po yan sinabi, binabasa ko lamang po mga kapatid. Malinaw po ang pagkakasabi. Ang kautusan ay hindi pa sapagkat ang lahat ng sagawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. So, kailangan po lahat para hindi ka pumapaisalin ng sumpa. Hindi naman po pwedeng gawin lahat. Ang sabi nga po, pag nasunod mo yung siyam, lumabag ka sa isa, bagsak ka dun sa 10. So, kaya nga po, hindi po kayang gawin ng tao. Kaya nga po, ang Panginoong umako sa atin para mapawala sa sumpa ng kautusan. Siya na po ang ginawang sumpa, sapagkat ang sabi po, ang nabibitay sa punong kahoy ay isinumpa. Yun po ang sabi sa ating binasa kanina lamang. Nasa pangatlong salita na po tayo. Nagagalit ba ang Diyos? Yan po yung pangatlong salita na ating tinatalakay at tatalakayin. Mga kapatid, isang kahangalan kung babaliwalain ang mga nakasaad sa banal na kasulatan tungkol sa galit ng Diyos. Ang tanong, nagagalit ba ang Diyos? Kapatid, oo, nagagalit ang Diyos.
Maraming patunay ang halimbawa niyan sa Biblia na siya'y nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Atin nga pong basahin ang Psalm chapter 7 verse 11. Ang Diyos ay matuwid na hukom, oo, at Diyos na may galit sa masama araw-araw. Ang Diyos po ay galit sa gawang masama. Hindi po siya sa tao nagagalit. Yung pong mga gawang masama, doon po siya nagagalit. Kaya ang atin pong Diyos talaga ay nagagalit. At hindi lamang po yan ang katibayan na ang Diyos ay nagagalit. Doon po sa Exodus, meron po doon na sinabi na huwag kayong gagawa ng anumang inanyuan na sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa, na gagawing mga inanyuan at sasambahin at gagawing Diyos-Diyosan. Ang sabi po doon ay dadalawin niya ang mga gumagawa ng ganung bagay hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. So, ang Diyos po talaga ay nagagalit, lalo na po kung ang gawa ng mga tao ay masama. Yan po ang nagpapatunay ng ating Panginoon ay nagagalit. Darako na po tayo sa panglima. Mga kapatid, bagamat ang Diyos ay nagagalit sa kabuuan, siya naman ay Diyos ng pag-ibig. Sa maraming katuruan, ang Diyos ay inilalarawan bilang pag-ibig. Sinasabing ang kanyang pag-ibig ay hindi nakadepende sa kung gaano siya kamahal ng tao. Ibig sabihin, kahit hindi siya mahalin ng isang tao, patuloy pa rin siya nagbibigay ng buhay at biyaya. Bigyan ko po kayo, kapatid kaibigan, ng isang konkretong halimbawa na ang Diyos ay umiibig at nagbibigay buhay at biyaya kahit din po sa mga taong hindi sumusunod at hindi nagmamahal sa Kanya. Yun pong araw, ito pong tinatag na common blessing. Ang araw po ba pag sumisikat, ang nasisikatan lang po ba yung mga taong nagmamahal sa Diyos? Hindi po ba pati mga taong hindi nagmamahal ay nakikinabang din sa sikat ng araw? Yung pong ulan, yung po bang ulan ay pag dumarating at umuulan, ang nakikinabang lang po ba ng ulan ay ang mga taong sumusunod at nagmamahal sa Diyos? At yung hindi nagmamahal ay hindi nakakapakinabang sa ulan, hindi po ba nakikinabang din? So ganyan po sinasabi na ang Diyos ay sa kabuuan ay Diyos, nilaraw na Diyos ng pag-ibig. Hindi nga po nakadepende kung gaano siya kamahal ng tao. Ibig sabihin, kahit hindi siya mahalin ng tao, patuloy pa rin siyang nagbibigay buhay at biyaya. Yun na nga po ang binigay kong example, na kahit hindi nagmamahal sa Diyos, nakikinabang din sa biyaya. Nadala ng araw, nakikinabang din sa pakinabang ng dalan ng ulan. Kahit man siya hindi nagmamahal sa Diyos, siya pa rin ay nakikinabang sa buhay at biyayang bigay ng Diyos, sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig na hindi nakadepende sa pag-ibig ng tao. Yan po yung panglima. Ang Diyos, bagamat nagagalit, sa kabuuan siya pa rin ay Diyos ng pag-ibig. Darako na po tayo sa pang-anim at panghuling salita. Mga kapatid, sa pangkahalatan, ang Diyos ay madalas inilalarawan bilang mapagpatawad at mapagpasyensya Diyos. Hindi siya nakakadaman ng galit na parang tao
Ngunit ang pagtalikod ng tao sa kanya ay itinuturing na isang malungkot na pangyayari dahil sa hangarin niyang mapabuti ang lahat. So mga kapatid, wala naman pong mawawala sa Diyos kung ang tao ay tatalikod sa kanya. Ano po bang mawawala sa Diyos? Hindi po ba wala naman? Sino po bang mawawala? Hindi po ba yung taong tumatalikod? Hindi po ba yung taong ayaw magmahal sa Diyos? Ano po ang sabi? Siya'y nalulungkot sa pangyayari dahil hangarin ng Diyos ay mapabuti ang lahat. Kaya nga lang po, dahil hindi naman siya Diyos ng diktador, may free will ang tao po ang magpapasya. Hindi po pipilitin ng Diyos ng tao siya'y mahalin. Hindi pipilitin ng tao na siya'y ibigin, ng Diyos na siya'y ibigin. Pero kung galing nga po ang ginagawa ng tao, nakakaramdam po siya ng kalungkutan, isang malungkot na pangyayari dahil sa hangarin niyang mapabuti ang lahat. Ayaw po niya kasing ang tao ay mapahamak. Basahin nga po natin ang Psalms chapter 103 verse 9 and 10. Siya'y na ganito po ang sinasabi. Hindi siya nakikipagkaalit palagi, ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Siya'y hindi gumagawa sa atin ng ayon sa ating ikasasama, ni gumantiman sa atin ayon sa ating kasamaan. Hindi po ba ang linaw-linaw? Sa kabuuan, ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad at mapagpasyensya. Yan na nga po ang sinabi ko sa Psalm chapter 2 verse 9 and 10. He will not, hindi siya nakikipagkagalit na palagi, ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Ano pong ibig sabihin? Ang pagkagalit po kasi ng Diyos iba sa pagkagalit ng tao. Ano po ang sabi, di po doon sa ating tinalakay, nakakaramdam siya ng galit na parang tao. Hindi po siya nakakaramdam ng galit na parang tao. Kasi ano po bang galit ng tao? Di po ba ang aminin po natin sa hindi? May mga tao po kasi pag nagalit, nagtatanim, nire-retain sa kanyang puso. May nga pong nagsasabi pong dadaling ko ika sa aking kamatayan. Kabaligtaran po ng ating Panginoon Diyos, ang sabi po ay hindi siya nakikipagkaalit na palagi, kanya mang tataglay ng kanyang galit magpakailanman. Hindi niya tataglay ng kanyang galit magpakailanman. Siya'y gumagawa sa atin ng ayon sa ating kasalanan. Siya'y hindi gumagawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumaganti man sa atin ayon sa ating mga kasalanan. Ganyan po kabuti, ganyan po kapagpatawad ang ating Panginoon. Basahin pa po natin ang isang batayang talata sa Micah chapter 7 verse 18. Sino ang Diyos na kagaya mo? Ano po ang sabi? Sino ang Diyos na kagaya mo na mapagpatawad ng kasamaan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana, hindi niya pinipigil ang kanyang galit magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Napakaganda po kapatid kaibigan na batayan ng talata na ang Diyos ay mapagpatawad, ang kanya pong galit ay hindi niya pinipigil magpakailaman sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Kaya po ang ating Panginoon ay hindi nagtatanim ng galit. Siya po ay mapagpatawad at mapagpasensyang Diyos. Yan po ang sabi sa Micah chapter 7 verse 18. Sino ang Diyos na kagaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana, hindi niya pinipigil ang kanyang galit magpakailanman at sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Kapatid kaibigan, sa aking pagtatapos
sa ating pagtalakay sa gabing ito ay nais ko lang i-recap ang 6 na salita na isa-isa nating tinalakay sa gabing ito na ating pinagbulay-bulayan at inalam. Ang una po, ang Diyos ay nakakadama ng kalungkutan. Opo, kapatid kaibigan, ang ating Diyos ay nakakadama ng kalungkutan kung ang tao ay lumalayo at hindi siya pinapansin. Nalulungkot po talaga ang ating Diyos sa mga taong patuloy na hindi pinapahalagahan ang kanyang pagmamahal sa kanila. Pangalawa, ang Diyos ay hindi diktador, kapatid. Oo, ang ating dakilang Diyos ay hindi diktador. Binibigyan niya ng free will ang taong pumili sa kanyang buhay. Dahil siya po'y hindi diktador, mayroon naman pong consequence ang pagpili ng tao sa kanyang buhay, maging ito po ay pagpili ng kabutihan o pagpili ng kasamaan, mayroon pong consequence. Kung ang pinili po natin ay ang pagkawalay sa Diyos, alam na po natin ang ating kasasapitan. Kung ang pagpinili naman natin ay ang pagsunod sa Diyos, alam naman po natin na may gantimpala nakalaan sa mga taong sa kanya ay patuloy na sumusunod. Ang Diyos ay nagagalit. Bagamat ang Diyos po ay nagagalit, yan po ay sinabi sa Biblia, hindi naman siya, sa kabuuan siya pa rin ang Diyos ng pag-ibig, sapagkat siya ay hindi nakadepende sa kung ano ang tao, kung mahalin siya ng tao o hindi man siya mahalin ng tao, patuloy ang Diyos nagmamahal. At ang pang-anim at panghuli at pangkalatan, ang Diyos po ay mapagpatawad at mapagpasyensya. Kapatid kaibigan, totoo ang narinig mo. Ang Diyos ay mapagpatawad at mapagpasyensya, sapagkat siya'y hindi kagaya ng tao na nagtatanim ng galit. Ang Diyos ay handang magpatawad sa bawat isang tao na lalapit at hihingi ng kapatawaran sa Kanya sa mga kasalanan at pagsalansang na nagagawa niya para sa Panginoon. Kapatid kaibigan, yan po yung 6 na ating pinag-aralan at tinalakay sa gabing ito. Sana kapatid, nakatulong sa iyo ang 6 na salita na ating natalakay at napag-aralan sa gabing ito, at ito ay matanim sa ating mga puso at isipan at magagamit natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay bilang isang mananampalataya. Salamat kapatid kaibigan sa maikling oras ng pagsama sa akin sa gabing ito sa pagtalakay ng paksang pinamagatan ko na ang Diyos ba'y nasasiyahan sa mga taong hindi nagmamahal sa Kanya. Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa ating pansamantalang pagtulog sa gabing ito upang bigyang daan kapahingahan ang mga pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. At sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo muli akong didiscuss ng panibagong topic. Maraming salamat. Magandang gabi.